Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Ballerina. Halina't simulan na natin. Si Felicia ay isang teenager na babae na naninirahan sa ilalim ng malupit na pader ng orphanage, ngunit walang makakapigil sa kanyang malaking pangarap. May matalik siyang kaibigan na nagngangalang Victor na malaki rin ang pangarap. Karaniwan nilang pinaplano na tumakas sa ampunan at ituloy ang kanilang mga layunin. Si Felicia ay laging puno ng lakas at mahilig gumawa ng mga gawain sa sarili niyang paraan. Binigyan sila ng gawaing maglinis ng mga kagamitan ngunit ginawa niya itong masayang laro. Nahuli sila ng supervisor ng orphanage na si Luto at dinala sila sa madre. Sa kabutihang palad, siya ay isang mabait na madre at pinatawad ang mga bata. Alam niyang mahilig si Felicia sa pagsasayaw at gusto niyang maging isang propesyonal na mananayaw. Ngunit hindi posible para sa isang mahirap na ulila na magkaroon ng ganoong kalaking pangarap kaya pinayuhan niya si Felicia na sumuko. Ang kanyang mga salita ay hindi maaaring sugpuin ang mga pantasya ng batang babae. Naniniwala pa rin siya na magiging isang fairy tale ang buhay niya. Muli niyang nakita si Victor na may dalang larawan ng isang dance school na tinatawag na Opera de Paris. Kinumbinsi ni Felicia si Victor na tumakas kasama niya upang siya ay maging isang mananayaw at matupad din ni Victor ang kanyang pangarap na maging isang inventor. Sa kalagitnaan ng gabi, kinuha ni Felicia ang kanyang nag-iisang gamit na isang music box at lumabas ng kanyang silid kasama si Victor na nakabalat kayo bilang isang madre. Muli silang nakita ni Luto at hinabol sila. Narating ni Victor at Felicia ang bubong ngunit inilabas ni Victor ang kanyang imbensyon na lumilipad na pakpak sa pamamagitan ng pag-aaral hangos sa manok, ngunit ang mga manok ay hindi maaaring lumipad gayon din ang imbensyon ni Victor at ang mga bata ay nahulog sa isang kariton na gumulong sa burol. Ibinaba ni Felicia ang kanyang music box at bumalik si Victor para kunin ito. Sinundan sila ni Luto sa kanyang bisikleta at bumagsak ang kariton sa field. Ang mga bata ay nagmamadali patungo sa dumaraan na tren. Matagumpay silang nakatakas sa ampunan at umaasa sa panibagong buhay. Inayos ni Victor ang music box ni Felicia habang nakatulog ito sa balikat niya. Kinaumagahan, nagtago sila sa loob ng isang carton ng prutas at narating nila ang lungsod ng mga pangarap, at ito ay ang Paris. Kailangan pa nilang maghanap ng opera at ng paraan para makapasok doon. Hindi sinasadyang nahulog si Victor sa isang barko at sinabihan si Felicia na magkita sila kinabukasan sa parehong tulay. Mag-isa at natatakot si Felicia, patuloy na gumagala si Felicia sa mga lansangan at nagkataon na nahanap niya ang opera. Bukas ang gate kaya pumasok siya at naglibot. Nakarating siya sa teatro at nasaksihan ng isang mahuhusay na mananayaw na nagngangalang Rosita na nagsasanay sa entablado. Si Felicia ay lubos na natulala at gustong manood ng mas matagal ngunit nahuli siya ng gwardya. Sasampalin na sana siya pero pinigilan siya ni Odette, ang tagapaglinis. Hinatid niya si Felicia sa labas at pinayuhan siyang umuwi ngunit patuloy siyang sinusundan ni Felicia. Nakarating si Odette sa kabilang building kung saan siya nagtatrabaho. Pag-aari ito ng isang insensitive na babae na nagngangalang Regine na may-ari ng isang malaking restaurant. Inutusan niya si Odette na linisin ang lahat ng hagdan sa susunod na umaga. Walang mapupuntahan si Felicia kaya kusang loob niyang tinulungan si Odette na maglinis at patuloy na nagtatanong sa kanya tungkol sa opera at Paris. Magdamag silang nagtatrabaho pero parang basura pa rin ang trate sa kanila ni Regine. Nang wala si Odette, narinig ni Felicia ang ilang musika at sinundan ito. Nakarating siya sa isang silid kung saan nagsasanay ito ng ballet, at ito ang anak ni Regine na si Camille. Siya ay mayabang at bastos gaya ng kanyang ina. Sinabi niya kay Felicia na malapit na siyang makapasok sa opera dahil malapit na kaibigan ng kanyang ina ang direktor nito. Ipinagtapat ni Felicia ang kanyang interes sa pagsasayaw at ipinakita ang kanyang maliit na music box. Inagaw ni Camille ang music box at inihagis sa bintana. Iyon lang ang iniwan ng ina ni Felicia para sa kanya at nawasak na ito ngayon. Biglang dinala ng Cartero ang opera admission letter para kay Camille ngunit kinuha ito ni Felicia. Ito na ang pagkakataon niya para makapaghiganti at ituloy ang pangarap niya ng sabay. Nagmamadali siyang pumunta sa opera at ipinakilala ang sarili bilang Camille. Ang direktor na si Auguste, na hindi pa nakikita si Camille, ay nagbayad ng kasinungalingan at humiling kay Merante na turuan siya.
Si Meranti ang ballet master at ang sikat na koreograpo sa buong mundo, tutol siya sa pagpasok ng babaeng bata sa opera dahil sa mga koneksyon nito, kaya hindi maganda ang pakikitungo niya kay Felicia. Mag-audition ang mga babae para sa isang bahagi sa isang musikal na tinatawag na The Nutcracker. Nagtatanggal si Meranti ng isang babae araw-araw at ang huling nakatayo ay makakakuha ng bahagi sa opera. Kinaumagahan, nakipagkita si Felicia kay Victor sa tulay. Ibinigay niya sa kanya ang music box upang ayusin at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pagsasanay sa opera. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Victor at nagsimulang magsalita tungkol sa isang manggagawang nakilala niya na pinapayagan si Victor na makibahagi sa pagtatayo ng Eiffel Tower. Sumakay siya sa isang karwahe at nangakong makikipagkita muli kay Felicia sa lalong madaling panahon. Bumalik si Felicia sa opera at ibinigay ang kanyang unang audition. Ang isa sa iba pang mga batang babae ay nag-cramp ng kanyang mga binti at natanggal. Sa ganitong paraan, naligtas si Felicia sa ngayon ngunit hindi siya magtatagal. Habang dumadaan sa hallway, nakasalubong din niya ang top boy dancer ng paaralan, si Rudolph. Bago siya makakilala ng mas maraming tao, nakita si Felicia ni Odette na pinagalitan siya sa pagsisinungaling. Ipinaliwanag ni Felicia ang kanyang sarili at ang kanyang tanging pangarap na maging isang mananayaw. Hindi niya hahayaang masayang ang gintong pagkakataong ito. Pumunta si Odette sa kanyang silid at tinitigan ang mga dancing shoes na itinago niya doon sa loob ng maraming taon. Dati ay dancer din siya pero hindi naging mabait ang tadhana sa kanya. Nagpasya si Odette na makita ang kanyang pangarap na makamit ni Felicia at nag-alok na turuan siya. Nagsabit siya ng kampana sa isang puno at nagwiwisik ng tubig sa lupa. Pagkatapos, hiniling niya kay Felicia na talunin ang bell at lumapag ng elegant. Ilang beses nabigo si Felicia ngunit hindi siya sumusuko. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsasanay, sa wakas ay napag-aralan niya ang hakbang. Sa susunod na pagkakataon sa pag-audition, sinubukan ni Meranti na maghanap ng pagkakamali sa step ni Felicia ngunit nagawa niya ito ng perpekto at nakaligtas sa round na ito. Ang kanyang pagpupersige ay nakakuha ng atensyon ni Rudolph at niyaya niya itong makipag-usap sa bubong. Muli siyang nagpakilala at ipinagtapat ang kanyang kagustuhang makipagsayaw kay Felicia. Habang sumusubok ng step, natumba si Felicia ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya nasugatan. Kinabukasan, sinabi niya ang lahat kay Victor ang tungkol kay Rudolph at nagsimula siyang magselos. Para mapabilib siya, nagsinungaling si Victor tungkol sa pagkakaroon ng magandang trabaho sa isang high-profile engineer samantalang ang totoo, nagtatrabaho lang siya sa isang workshop. Kailangang maghanda ni Felicia para sa audition kinabukasan, kaya nagpaalam na siya kay Victor. Tinutulungan siya ni Odette na magsanay gamit ang maliit na bagay na mayroon sila. Ang ordinaryong babae ay tiyak na may mahusay na kaalaman tungkol sa pagsasayaw at nagtuturo kay Felicia sa bawat aspeto. Tinitiyak niya na ang batang babae ay makakakuha ng perpektong posture, lakas at flexibility. Kailangang matutunan ni Felicia na tumayo sa kanyang mga daliri sa loob ng maraming oras at maglakad ng matikas kahit na pagkatapos ng isang malaking pag-ikot. Ang kanyang pagsusumikap ay nagpapakita ng mga resulta at siya ay pumasa sa bawat araw ng audition at umabot sa final. Gayunpaman, nilalayo niya ang maalamat na hakbang na tinatawag na Grand Chete. Alam ni Odette kung gaano kahirap iyon ngunit nang makita ang dedikasyon ni Felicia, naniniwala siyang malapit ng makamit ng batang ito ang kanyang pangarap. Dumating doon si Victor para sunduin si Felicia. Gusto niyang magsaya sila at dalhin siya sa isang bar. Sa sandaling marinig niya ang musika, nagsimulang sumayaw si Felicia sa mga tugtog. Mula sa isang mesa patungo sa isa pa, patuloy niyang ginagawa ang bawat step ng perpekto. Nasa bar din si Meranti at gusto niya ang mga improvement na ginawa ni Felicia. Ngunit inaasahan niya ang isang mas mahusay na pagganap sa huling audition. Kinabukasan, si Felicia ay excited na pumasok sa opera ngunit siya ay nagulat sa pagkabigla nang makita si Regine at Camille doon. Nalantad ang kanyang kasinungalingan at gustong ibalik ni Camille ang kanyang pwesto. Ipinaliwanag ni Felicia na hindi niya sinasadyang gumawa ng masama at gusto lang niyang sumayaw. Dumating doon si Odette para alalayan siya at agad siyang nakilala ni Meranti. Isa siya sa mga pinakamahusay na mananayaw sa kanyang panahon bago ang kanyang pinsala sa paa ay sumira sa kanyang karera.
Hinayaan ni Meranti na si Camille ang pumalit sa kanya sa opera at mag-audition para sa finals, ngunit hinayaan niya si Felicia na gumanap din dahil sa kanyang dedikasyon. Gayunpaman, kung nabigo siya, walang lugar para sa kanya ang opera. Nakita ni Odette kung paano nagsasanay si Camille araw-araw. Gusto niyang maging perpekto at hindi nag-iiwan ng puwang para sa mga pagkakamali. Upang matalo siya, dapat ibigay ni Felicia ang kanyang makakaya at magsanay ng mas mahirap. Sa kabila nito, pinapahirapan din ni Regine si Camille. Para sa kanilang pride, walang pakialam si Regine sa kalusugan ni Camille o sa sarili niyang mga pangarap, gusto lang niyang manalo. Kinabukasan sa audition, parehong walang pagkakamali sina Camille at Felicia na umabot sa final. Hinahangaan ni Rudolph ang mga pagsisikap ni Felicia at naniniwala siyang hindi na niya kailangan ng pagsasanay. Sa halip, dapat niyang ipagdiwang ang kanyang tagumpay kasama siya sa Eiffel Tower. Kinuwento ni Felicia ang lahat kay Victor at inalok din siya nito ng dinner night, pero umalis si Felicia nang hindi sumasagot. Ang kawawang Victor ay tinatanggap ito bilang isang oo at sinimulan ang kanyang paghahanda. Binigyan ni Odette si Felicia ng sarili niyang sapatos na sumasayaw at pinayuhan siyang magsanay para sa panghuling audition at makapagpahinga rin. Pero gusto ni Felicia na makasama si Rudolph. Nang ipilit pa ni Odette, pinaalalahanan siya ni Felicia na hindi siya ang kanyang ina. Ang pahayag na ito ay dumulog sa puso ni Odette at tumahimik na lang siya. Pinuntahan ni Felicia si Rudolph, ngunit hindi siya nasisiyahan na makasama ito dahil isa lang siyang mapagmataas na tao na masyadong kumpiyansa sa kanyang sarili. Naabutan din nila si Victor at inaakusahan si Felicia na naging makasarili at nahihiya sa kanyang pinagmulan. Nawala ang emosyon ni Felicia at tumakbo palayo. Nagpalipas siya ng gabi sa bubong ng opera at nahuhuli para sa kanyang audition. Kahit na alam niyang hindi siya nagsanay, binibigyan pa rin ni Meranti ng ilang pagkakataon si Felicia na patunayan ang kanyang sarili. Dahil sa kawalan ng pahinga at pagsasanay, si Felicia ay nabigo at ang papel ay ibinigay kay Camille. Hindi pa nakontento si Regine dito at pinabalik si Felicia sa orphanage. Nagsisi ang batang babae sa kanyang mga pagkakamali at nawala ang kanyang espiritu sa pagsasayaw. At isang gabi, nanaginip siya tungkol sa kanyang yumaong ina na sumasayaw kasama niya. Nagbibigay ito kay Felicia ng bagong sinag ng pag-asa at motibasyon. Kinuha niya ang kanyang dancing shoes at nagsimulang mag-practice muli. Nasaksihan ni Luto ang kanyang walang takot na pagsasayaw sa bubong at napagtanto niya kung gaano si Felicia katalentado. Kinagabihan, nang subukang tumakas ni Felicia, hindi siya pinigilan ni Luto. Sa halip ay personal niya itong dinala sa Paris at hinihikayat siyang sundin ang kanyang mga pangarap. Pumunta si Felicia sa workshop ni Victor at humingi ng tawad sa kanya. Hindi niya ipinakita ang kanyang mukha, ngunit ibinalik ang kanyang music box na inayos. Pinasalamatan siya ni Felicia at pinuntahan si Odette at nag-alok na tulungan siyang muli. Binigyan ni Meranti ng kwarto si Odette at masaya niyang ibinahagi ito kay Felicia. Habang naglilinis ng teatro, nakita ni Felicia na hindi maganda ang performance ni Camille sa practice ng sayaw. Magaling siya sa galaw pero walang emosyon. Hinamon siya ni Camille para sa isang dance battle. Malugod na tinanggap ni Felicia at ipinakita ang kanyang pinakamahusay na mga galaw. Sumasayaw sila sa stage papunta sa audience seats at nakarating sa hallway. Lahat ay excited na nanunood ng showdown hanggang sa marating ng mga babae ang malaking hagdanan. Natakot si Camille at huminto, ngunit walang takot na tumalon si Felicia sa hagdan at gumawa ng engranding shete. Nagulat ang lahat sa pagkabigla. Hinahangaan ni Meranti ang pagganap ng dalawang babae at tinanong sila ng isang mahalagang tanong. Bakit sila sumasayaw? Matapat na sinagot ni Camille na ito ay dahil gusto ng kanyang ina na gawin niya ito. Habang si Felicia naman ay umamin na hilig niya iyon. Palagi niyang pinapangarap na maging dancer. Nang makita ang kanyang dedikasyon at talento, napagtanto ni Camille na si Felicia lang ang nararapat na gumanap ng musikal ngayong gabi. Bago ang kanyang pagganap, pinasalamatan ni Felicia si Odette para sa lahat at pagkatapos ay pinuntahan niya si Victor. Narinig na ni Regine ang nangyari at umabot siya sa workshop para saktan si Felicia. Tumakbo ang kawawang babae at umakyat sa itinatayong rebulto, ngunit patuloy na sumusunod si Regine. Sumakay si Victor sa kanyang binagong mga lumilipad na pakpak at dinala si Felicia sa teatro. Siya ay nagbibihis at nagsusuot ng sapatos ni Odette.
Ang mga kurtina ay tumaas at si Felicia ay nagpe-perform ng buong puso. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.